Ako, if you're going to ask me anong priority ko, my network or my career, between family, my answer will always be career. Not because I don't love my family, because I love them so much, kaya priority ko ang career. Hi classmate, grabe. Actually, napaka-importante na dapat alam mo yung mga dapat mong gagawin, especially sa mga nangyayari mismo sa sarili mo. Kasi katulad sa akin, nung pagdating ko dito sa Hong Kong, hindi ko alam kung ang naging cause ng sipon ko, yung ang dami kong ininom na juice kasi nasarapan talaga ako ng sobrang yung juice dun sa lounge. Then pag siguro mga nakakatatlong baso ako, yun yung unang suspect ko. Pangalawa, pagdating ko naman sa eroplano, feeling ko yung blanket. Kasi minsan may nakita ako yung blanket sa eroplano, hindi naman actually pinapalitan, nilalagay lang ulit sa plastic. Nung natulog na ako, kasi wala pa akong maayos na tulog doon, tulog lang ako sa the whole flight kasi hindi na ako kumain sa eroplano. Then, pagising ko, may sipon na ako. Hatching na ako ng hatching. And since ako I always make it sure na dapat the show must go on, kaya buti na nga lang na-discover ko yung nasal spray. Kasi before talaga, ang gagawin ko, pag may sipon ako, iinom ng maraming tubig. Tapos hanggang ma-flash ko talaga yung sipon, hanggang maging okay ako. Kaya lang minsan kailangan ng napakabilis na recovery. Kaya ginagawa ko yung nasal spray. Na-discover ko yun dahil sa anak ko na yung anak ko, nagbabayad po pala ako. Nandito ako sa gym ngayon. Kaya inihingal ako ng konti. Then, habang ginamit ko yung nasal spray, tuloy-tuloy pa rin talaga yung yung sipon. Sabi ko, hindi po masyadong umepekto hanggang naging okay pa rin naman ako at nagawa ko pa rin yung trabaho ko, nakapag-talk pa rin ako ng maayos. And ang gusto ko lang naman i-topic natin dito kasi this is already the fourth na topic natin is matuto po kayo magkaroon ng balance sa life kasi napaka-importante na if you really want na maging successful sa kahit anong field, it will take years para ka maging magaling sa field na yon. Kasi minsan, lahat tayo may tinatawag na mentality na one day millionaire, na we're always hoping na isang araw, yayaman na lang tayong bigla. But honestly, kahit yumaman ka ng bigla, example, manalo ka sa loto, yumaman ka ng bigla. At the end of the day, you don't know how to take good care of the success that you have, mawawala din po yan Kaya commonly, sa mga taong nagiging successful, if you're going to ask them anong pakaramdam ng success na meron sa kanila, hindi na sila nabibigla kasi almost everyday nararamdaman nila yon. Nakikita nilang magiging successful sila habang ginagawa nila yung career nila, feeling nila successful na sila. And everyday, you will always give your best. Kaya the moment na awarded ka na or the moment na kuha mo na yung pinakagusto mo, hindi na siya masyadong nakakabigla kasi matagal mo na siyang nararamdaman ng paulit-ulit. Kaya nga sabi ko nga, balance is the key, classmate, na you should learn na maging balance sa lahat but always remember na kailangan magtuloy-tuloy ka and give it always the best, na pinaka-best na pwede mong gawin sa career na ginagawa mo. Kasi right now, nag-gym po ako kasi ang dami ko po talagang kinain. Ang dami kong kinain ng mga hindi ko dapat kainin. Kasi nung nandito kami sa hotel, sabi ko sa akin din minsan kasi lalo na buffet and ang daming food na pwede kong samantalang kainin. Kaya kinakain ko po talaga. But I always do it in moderation. Pero minsan, syempre bilang tao, nagkakaroon din ng cheat day kasi nung isang araw talaga, kinain ko, grabe. Ang dami ko pong kinain chocolates, ang dami kong kinain ice cream, mga pastries, ang dami kong kinain na I don't normally used to eat that. Hanggang kaya kong iwasan, iniiwasan ko. Processed meat, konti lang kinain ko, pero mas more, ang grabe, ang dami kong kinain na lobster, salmon,
yung lamb, lalo yung lamb, the best lamb na nakain ko sa buong buhay ko. Dito ko lang po matitikman nandito kami sa Mandarin Hotel, dito sa Hong Kong, dito sa Central, dito kami naka-check-in right now. Basta sa akin, there's nothing wrong na kung minsan may mga vices ka, there's nothing wrong na minsan learn to also treat yourself. Kasi huwag mo rin naman sagarin masyado, bugbugin ang sarili mo na sobrang mong sipag, to the point na hindi ka na nag-i-enjoy. Huwag rin na puro ibang tao ang ginagawa mo, lahat na lang para kay ganito, para kay ganito, para kay ganito. Huwag mo rin kalimutan syempre yung sarili mo. Kasi if ikaw yung bumigay, paano na? Kaya nga yung explanation ko ng isang talk ko, dun sa talk ko, sabi ko, ako if you're going to ask me anong priority ko, my network or my career, between family, my answer will always be career. Not because I don't love my family, because I love them so much, kaya priority ko ang career. Kasi bakit? Kung uunahin ko pamilya ko, kung bumagsak ang career ko, di wala na akong kikitain. O pag wala na akong kinita, anong ipapakain ko ngayon sa family ko? Diba? Kaya ibig sabihin, kaya ako nasabi na by prioritizing my career, it also means na pinaprioritize ko yung family ko. Kasi syempre, I need to provide yung needs ng family ko. Kaya importante, classmate, na magkaroon ka ng balanse lang sa buhay. Enjoy life, enjoy to the fullest, kasi always remember, hindi naman natin alam kung ano mangyari sa atin in the future, pero gagawin pa rin yung dapat mong gawin. Kung kaya naman yung pagsabayin kasi just like me, malayo-layo na rin naman ang narating ko sa mundong to, and yet, na-enjoy ko pa rin naman ang buhay ko. Sabi ko nga palagi, naglalaro pa rin naman ako computer games that time, nag-explore pa rin ako, natuto ako mag-wakeboard, natuto akong humawak ng baril, di ba? Marami din naman ako mga iba't ibang bagay na diniscover, na trinay, but still, naging successful pa rin ako sa life. Mas ang pinaka-importante, sabi ko nga, balanse, kasi pag may balanse ka, mas malayo at mas magtutuloy-tuloy ka ng ginagawa mo. Kaya right now sa akin, minsan naabuso ko rin katawan ko, kaya kailangan ko rin mag-gym kasi para tunawin niya. At ang pinaka-importante, syempre, pag nag-gym ka, mas masarap sa pakiramdam, mas healthy sa katawan, and mas lalo kang lumalakas at mas lalong tumatagal ang endurance mo sa mga gusto mong gagawin. Kaya just like me, dalawa na po trabaho ko bilang networker, and yet trabaho ko rin ulit ito bilang vlogger. Kaya I'm very, very excited sa mga mangyayari sa inyo for this whole year. Kaya again, sabihin ko lang muna, balance is the key, classmate, for everything. Bye-bye!